Salamat sa Diyos. Binabalik ko lang ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. Dahil sa May 31 pa ako bababa, pero binigay na ni Lord yung amo ko. Na-shock ako kahapon kasi yung pag-interview, nung ka-chat pa kami, nag-gear siya, wala man siyang sinabi na Pilipina siya. Nung pag-interview na, pagkita namin, tapos yung sabi niya, nung natapos na, pag-uwi ko, sabi niya, B, sorry, hindi ko sinabi na Pilipina ako. Sabi ko, okay lang ma'am, na-shock ako, pero thanks God, ganun talaga kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen. Basta Saturday holiday. Saturday off. Kasi kung sinabing Pilipina siya, hindi siya din ayaw. Buhay hapon na wala pong lingkod na kanyang pinabayaan. Amen. Ano man yun? Pinagpala. Ayan dyan po namin dito sa harapan. Gusto na yun Maraming pang-agila yan. Agila yan. Gusto ko lang po ibalik ang papurit masasalabas sa ating Diyos na buhay. Nung December po, di pa po ako nagpatuloy ng papurit ko. Kasi nung November po, nag-message sa akin ng teachers naman ako na gusto nila kuning candidate yung anak ko. 3 times po akong humindi. Then last week ng November, bago po ako umuwi, nag-meeting, ang anak ko talaga ang inano ng mga parents tsaka ng grade 5. Sabi ko sa teacher, wala po kaming pera. Pero sa isip ko, sa dulo ng dila ko, tsaka sa isip ko, pero si Lord, magbibigay ng biyaya. Sabi ko, kung sa akin lang, wala kasi uuwi ako, magbabakasyon ako ng 25 days, kailangan ko ng pera. Kung ano lang yung makukolekta namin, yun lang ang bibigay ko. Pero tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos na buhay na na-realize ko po na yung pangyayaring yun, mas higit pa yung ibinigay ni Lord na kapalit nun kasi through yung pagkakandidata ng anak ko, na nagkaroon kami ng unity ng mga pinsan ko, yung mga misunderstanding, nabura. Sila mismo, hindi po ako humingi ng tulong, kay God ako humingi ng tulong. Mga pinsan ko, sila po mismo ang lumapit sa akin at sinabi ko tulong sila. Kaya napakabuti po ng ating Diyos na buhay dahil sa nangyari yun, naging buong uli kami at sila po yung hindi ko maisip kung ano yung nangyari, pero kasi lagi ako nagtitiwala na sabi ko, wala namang lingkod ni Lord na kanyang pinabayaan. Walang lingkod ni Lord na kanyang ipapahiya. Meron po kasi nagsabi na ano ang laban ng isang anak na katulog sa Hong Kong. Yun po yung nag-trigger sa lahat na sabi ko, imposible nga kung sa tao. Pero kung sa tao may pananampalataya at may mga matulungin ka pamilya, walang imposible kay Lord. Kaya tunay nga po na yung unexpected na pangyayari, nagulat ang lahat dahil nanalo nga po yung anak ko na sa tulong at gabay ng ating Diyos, sa tulong ng mga kapamilya ko at wala po akong inutang ni Singko. Kaya Lord, maraming salamat po. At then, coronation na naman, sabi ko, manunood na lang ako ng live. Kasi nagsabi na ako sa pinsan ko na mag-live siya. Pero nung Saturday po, after ng gawain, nung nag-usap-usap kami ni Manang Tilma, Manang Lilian, na-consensya po ako sa sabi ni Sister Lilian, sabi niya, once in a lifetime lang yan sa anak mo, bakit hindi mo puntahan? Sabi ko, wala akong pera. Wala akong pamasahe. Pero tunay nga po na pag si Lord ang nagbigay, amazing talaga. Nagpaalam po ako, nag-alanganin po ako magpaalam, pero nananalangin ako bago magpaalam sa amo ko. Sabi niya, you can go. Wow. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Tapos sabi ko, Lord, wala akong pera, you will provide. Nung nalaman ng pinsan ko na uuwi ako para lang mag-attend, sabi niya may pera ka. Sabi ko, bibigay ni Yahweh. Sabi niya sa akin, okay, magpapadala ako pang-gastos. Kaya Lord, napakabuti nga ng ating Diyos na buhay at tunay nga na masaya ang buong pamilya namin dahil surprise ko yung uwi ko na yun, walang nakakalam. Nagulat lang sila pag gising nila andun na ako.
pagbalik pa. Tunay na napakabuti ng ating Diyos na buhay. Magtiwala lamang po tayo kasi ang imposible sa tao, posible sa taong nananampalataya. Amen. Dahil God will always make a way para matupad kung ano yung laman ng puso at isip natin. Kaya papuri kay Lord. Yes. Lord, talaga ang Diyos ay napakabuti. 2 days. Ngayon po ay tatapos po tayo sa pakikinig ng mabuting balita. Okay, pastor to everyone. Go hit, Patsoy! Talagang halatang halata sa mga mukha na naka-live na yun. Lahat ipigyan kayo ng mga employer. Nais ko lang po ito ang kabutihan ng Panginoon. Noong Saturday po, sino po yung mga nandito noong Saturday? Ako konti. Noong Saturday po kasi kami dito mismo sa simbahan na ito, kaarawan po ni St. Blaise yun. So, meron po kami kandila na itinatuloy ko ni Father J. Blessed Candle po yun kasi po, si St. Blaise po is patron saint of the throat illnesses o other illnesses. Pero kilala po si St. Blaise sa Kunti lang sis. Thank you. Kunti lang. Okay na. Na-miss ni Father. si Father Randa muna mag-share, ha? Happy Chinese New Year. Yeah, God bless you and hope all have a healthy New Year. Okay? God bless you. God bless you. Welcome back, Papa. Alam niyo, pinagpala tayo. Binigyan tayo ng mababait ng mga pari. Amen. Lagi gumagabay sa atin. Ano? At saka, masaya lagi tayo. Ano? Kasama natin ang ating mga pari. But anyway, ang sinishare ko po yung tungkol kay St. Blaise. So, si St. Blaise po is, bakit na gano'n? St. Blaise po is patron saint of the throat cancer or any illnesses. Pero kilala siya doon sa mga sakit sa lalamunan, no? So ako po, nung Miyerkules, naginig po ako ng isda. So 3 araw na po yung tinik na iniisip ko kung ipapaalis ko na sa doktor, pero parang ako maliit lang naman. Pero nakaka-disturb po sa lalamunan. So 3 araw na po, nandun pa yung tinik. And then, kahapon nag-toilet ako ng alas 4 ng madaling araw. And then, bigla sa akin ipinaalaala ng Panginoon si St. Blaise. So ako po ay huminto pagkagaling ko ng toilet. Umupo ako ng madaling araw na yun kahapon. At ako po ay nanalangin sa Panginoon. Ang sabi ko po, Holy Triune God, in Jesus' name, you have given the power to St. Blaise to intercede for us. We believe that you have given her the power to cure illnesses in the throat and other illnesses. So I believe with these candles, ginawa ko yung kandila na ipinangbigay ni Father yung okasyon. We believe that through your power to these candles, the fishbone in my throat will be gone. At inisip ko po na tinanggal na ng Panginoon through the intercession of St. Blaise. So pag-isip ko po, nung umaga, nung mag-breakfast po ako, wala na po yung tinik. Wala na po yung ating lalamunan. At kahit luno ako ng luno, talagang
tayo pong mga Katoliko na pinipintasan ng mga ibang reliyon na may mga santo tayo na pinanaligan natin na sabi nila, bakit hindi na lang dumiretso sa Panginoon? Pero naniniwala po ako sa mga nagiging karanasan ko na ang mga santo talaga ay lubos na itinilaga ng Panginoon bilang our intercessor. And they got the power through their prayers that we will be healed and our request will be answered. So lagi po tayong manampalataya, manalig kung ano ang katuruan ng simbahan, sa buhay po natin. At mararanasan natin ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Glory to God! Maraming salamat po, Lord. God bless